Mapagpalang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man po kayong parte nitong ating bansa, naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Ingat po kayo lagi dyan. Kumusta na po kayo? Mga kamimbro dyan sa iba't ibang reliyon dyan sa Sariaya, Quezon. Doon po sa inyong tawag sa amin nung nakaraan, pasensya na po kayo na hindi namin kaagad kayo nasagot sapagkat kami po ay may trabaho din. Doon sa katanungan ninyo, sabi mo, Pab, napanood namin ang inyong mga ministro na ang topic sa kanilang pagtalakay ang pagkain ng dugo. Nabasa nila yan mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Talagang ipinagbabawal pala talaga. Pero ang tanong ko sa iyo, bakit nung ang pare at ang kanyang tagabasa, binasa niya sa ganun din talata, pinapakain naman pala ang dugo? Sinong paniniwalaan mo? Pares nakasulat sa Biblia. Alam mo ninyo kabayan, kasi ako rin taga Quezon Province din ako eh. Ikaw Sariaya ka, ako taga Sadaan Ris Quezon. Kung napapanood mo ako ngayon, hindi ho problema doon sa talata ng Biblia. Ang may problema dyan yung nagbasa. Mas paniniwalaan ko yung mga ministro namin sa loob ng Iglesia ni Cristo kaysa mga pare. Ano ba talaga ang nangyari dyan? Bakit nauwi sa ganyan ang pagtatalakay? Mayroon bang na talagang nangyari? Ganito ang nangyari niyan. Noong panahon na yan, na ang Panginoong Hesukristo pa ang namumuno nung una o tagapamahala sa iglesia. Noong mga panahon na yan, nagpatawag kaagad siya ng mga pagtitipon. Ito po ay dinaluhan ng kanyang mga apostol. Bakit kaya nangyari yan? Isa sa kanyang mga apostol, nagtraidor sa kanya. Sa panahon natin ngayon, ang tinatawag nagtaksil. O kaya, nakikipagsabuatan siya sa mga tao. Itong apostol na ito po ay may tungkulin din sa panahon ng Panginoong Hesukristo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nung ang Panginoong Hesukristo na nandito pa sa lupa. Ano ang nangyari? Noong panahon na ang Panginoong Hesukristo nangangaral pa, ang taong ito mataas ang tungkulin. Sumasampalataya ba siya? Hindi. Hindi siya sumasampalataya eh. Bakit namin natitiyak na hindi siya sumasampalataya? Noong ang Panginoong Hesukristo nag-alsa ang gobyerno laban sa kanya. Bakit nag-alsa kaya ang gobyerno? Dahil din sa mga tao na mga sinungaling na hindi sila nagsasabi ng totoo. Ang Panginoong Hesukristo nung una kasama-kasama nila kung saan-saan nangangaral, nagdudoktrina, namamahayag. Kasama-kasama yan. Pero sumasampalataya ba? Hindi. Gusto nila puro pakinabang. Kahit mali. Doon sila ngayon lumulugar sa mali. Nung makapagsalita na ang Panginoong Hesukristo tungkol sa mga taong ito, ano ang ginawa? Nag-ayawan. O kaya natisod. Ngayon, dahil nga sa sumbong, bumaliktad sila. Dahil sa sumbong, pinaratangan nila ang Panginoong Hesukristo na di umano nang aagaw ng kapangyarihan. Bakit? Mismo ang taong bayan nagsasabi na ito ang hari ng mga Hudyo. Ngayon, nakarating yan sa kaalaman ni Poncio Pilato. Nag-alsa ngayon ang taong bayan. Pinaratangan siya ng mali na hindi naman totoo. Ngayon, ang masama pa doon, kasama pa anoon ang mga naturuan niya. Ang mga naaralan niya, pero hindi sumasampalataya. Ngayon, nakikipagsabuatan ang isa sa may tungkulin. Ano ba ang tungkulin ng taong ito? Hindi basta-basta. Siya po ang may tungkulin sa uri ng pananalapi. Kontento ba ang tao na yan? Nahawak niya ang pananalapi? Hindi. Dahil ang nautusan nung una, nahulihin siya, ay hindi kilala ng sundalo kung sino ang Panginoong Hesukristo. Isa sa kilala nila, nakadikit, si Judas Iscariote. Kaya si Judas Iscariote, inupira nila ng 3 pilak. O isipin niyong mabuti,
May tungkulin yan ha. 3 pilak. Tiniraydor niya, ibininta niya ang Panginoong Jesucristo. Nakikipagsabuatan siya sa gobyerno. Ngayon, paano yan ngayon? Nung matanggap niya na ang pilak, agad nagpatawag ang Panginoong Jesucristo ng pagtitipon. Doon binanggit ng Panginoong Jesucristo, nagpahaging kaagad siya ng salita. Ang sabi niya, isa sa inyo magtatraydor sa akin o magkanulo. Naguluhan ngayon ang mga apostol dahil hindi man nila alam. O ano nang sabi, kami po ba ang tinutukoy ninyo? O ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Isa sa inyo magkanulo sa akin. Ang sasabay na dadampot sa akin ng tinapay, siyang magkanulo. O isipin mo mabuti, nung maibigay niya na ang tinapay at kanyang pinagputol-putol at dumampot si Judas Iscariote, siya ngayon pumasok si Satanas. Nagdilim ang kanyang paningin. Nagdilim ang kanyang pag-iisip. At doon nagpasimula yan. Yung sinasabi mo. Ngayon, noong nagtitipon na sila, anong banggit ng Panginoong Jesucristo? Ang sabi niya, narito ang aking katawan, kanin ninyo. Sipin nyo, tinapay yun, kanyang dinampot. Ang sabi, at siya'y dumampot ng tinapay at kanyang pinagputol-putol at sinabi, narito ang aking katawan. Kanin ninyo. Pansinin ninyo kabayan ha. Diyan sa Sariaya, Quezon. Kanya itong pinagpira-piraso o pinagputol-putol at inabot sa kanya mga apostol. At sabi, narito ang aking katawan, kanin ninyo. At pagkatapos nun, dumampot siya ng kalis. At nagpasalamat sa Diyos at sabi, narito ang aking dugo. Inumin ninyo. Isipin ninyo, hindi naman pala dugo ng hayop. Hindi rin sinabi ng Panginoong Jesucristo, pumunta kayo sa mga palengke, mag-ipon kayo doon ng dugo ng hayop. Pagkatapos magluto kayo ng dinuguan, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Hindi ho ganun. Kung naisip mong pinapakain ang dugo, ay pansinin ninyo yung panahon na yon na nagkakatipon sila ng Panginoong Jesucristo. Kalis, ang dinampot. Ang sabi narito, dugo ba ng hayop yun? Dugo ba ng baka yun? Dugo ba ng baboy yun? Unang manok? Hindi. Pagkatapos pa, sinabi ba ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol, magluto kayo ng dinuguan? Wala naman, di ba? Paano nangyari yan? Doon yan sa aral ng mga Katoliko. Doon yan nangyayari na pinapakain. Hindi ho totoo na sinabi ng Panginoong Jesucristo, narito ang aking dugo. Kasi kung dugo ng tao talaga ang, kung sabihin natin dugo ng tao, mamamatay ang tao. O, wala rin naman sinabi na dugo doon sa mga hayop na doon sa palengke. Pagkatapos magluto kayo ng dinuguan. O, wala naman sinabi doon sa binanggit na nagluto ng dinuguan tapos nagbigay ng putong tag-iisa. Wala naman, isa Katoliko lang ang meron yan. Bawal pa nga. O, paano yan ngayon? Kabayan, magsuri ka ng mabuti sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kung nakukulangan ka sa amin, ayun, kung may mga lokal dyan sa inyo, may mga kapilya dyan, kung mayroong mga may tungkulin dyan o kahit walang tungkulin, kung Iglesia ni Cristo, kung mayroong pamamahayag dyan, at saka kung mayroon dyan mga doktrina, dumalo po kayo. Mas lalo pa ninyong maliwanagan ang inyong pag-iisip na medyo naglalaro sa inyong isipan na pinapakain naman pala. Hindi pinapakain yan. Maling-mali ang kung napanood mo man yan sila, ang mga pare sa pangungunan ni Darwin Gitcano at saka ini Pellegrino Gapo at saka ni Wendell Talibong, hindi totoong mga pare na mga ngaral yan, hindi totoong pastor yan. Bakit ipapahamak ka dyan? Bakit? Hindi naman talaga ipinapakain ng dugo doon pa man. Bakit? Sige, patunayan namin sa inyo. Saan ka nakakita na nagsimba kayo dyan sa Katoliko? Nagluto ang pare na dinuguan. Ha? Pagsimba ninyo ngayon, binigyan kayo ng tag-isang basong dinuguan at binigyan kayo ng tag-isang puto. O sige nga, kung mayroon kabayan yan, i-post mo sa akin, tingnan ko kung saan nangyari. Malay ko, aywan ko. Baka ngayon siguro, baka mayroon na. Kasi ako dati akong Katoliko. Wala yan. Kung sinabi man ni Darwin Gitcano na pinapakain, o sige nga, saan sila nagsimba? At saan? Saan pista? Na naghanda ang pare doon sa pagsimba ng dinuguan. At isa-isa ang kanilang mga membro binibigyan ng tag-isang baso na na dinuguan. At sinabi ba ng pare doon? Itinda ninyo sa kantin
ang dinuguan? Pagka mayroong tira niyan, ibinta niyo sa mga barbecuehan, doon sa ihaw-ihaw? Ganun ba? Wala ho niyan. Alam mo ninyo, nangyari ho yan. Noong may nagtaksil o nagtraidor. Kaya hindi ba siyan sa isang tao na porke reliyoso ka, nagsisimba ka? Hindi totoo yan. Bakit? Makikita mo sa isang tao, kahit pag-aano siya kaaktibo, kahit sabi mong gaano ka reliyoso, pumapanig siya sa mali. Alam nga niyang mali eh. Isipin mo may tungkulin, maling-mali ang kanyang ginagawa. Hindi siya kontento sa pira na kanyang hawak. Isipin mo, mabuti, paano yan ngayon? Kung mayroon mang taong ganyan sa panahon natin ngayon, hindi na kami magtataka. Sana na sagot namin sa inyong kabayan, diyan sa Sariaya, Quezon, magsuri ho kayo pati ng pamilya mo. Kahit sa bayan, magsuri kayo. Tara na po kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Marami kasi nagtatanong sa akin, bakit nakakarating kung saan yung aming paanyaya bilang Iglesia ni Cristo. Ako po kasi, mahilig ako mag-like, subscribe, mag-share sa mga sikat na vlogger. Nga lang pagdating sa akin kasi, kontrolado sila. Bakit? Reliyon kasi ito. Hindi naman ito kagaya sa ibang mga vlogger na mayroon silang mga kuntim na ginagawa. Sa amin ho, hindi pwede, bawal. Ang amin lang tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo, mag-anyaya. Kayo po, kung napapanood nyo kami dyan sa Sariaya, Quezon, kabayan, kayo po mismo, malapit ang mga kapilya dyan. Magsuri po kayo mabuti. Maraming salamat po uli doon sa inyong katanungan. At doon pa sa iba, sasagutin ho namin yan. Kung kayo ho'y nakukulangan sa aming paliwanag, pasensya na po kayo, kaya hindi ho kami talaga pastor, hindi po kami pare, hindi po kami mga ngaral. Kaya po namin basahin ang Biblia, pero wala kaming karapatan yung mangaral. Maraming salamat po uli.